Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Sa Kamara, may mga alingas-ngas na mag-resign daw si Speaker Martin Romualdez. Mga kongresistang malapit kay Speaker nagsalita. Senator Jesus Escudero, pagpapaliwanagin ng COMELEC kaugnay sa 30 million pesos sa donasyon mula sa kontratista para sa 2022 election campaign. Mga senador, bagyang nagkatensyon ng pagdebatehan ng kustodiya kay DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Bakit daw dinala sa Campo Crame? Atong ang Gretchen Barreto at 6 na pong iba pang sangkot sa missing Sabongeros pinasabpi na ng DOJ. Maine Mendoza, may bagong belta sa mga nagsasabing nangurakot ang kanyang mister na si Congressman Arjo Taide. At sa pabaang pampagood night, ang nakakawaw na Bohemian Rhapsody Flash Mob. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Hindi raw magbibitiw bilang House Speaker si Congressman Martin Romualdez. Sa gitna po yan ng mga balitang mapapaltan ang liderato ng Kamara. Sinabi yan ng tagapagsalita ni Speaker matapos igiit ng isang kongresista na dapat ding imbestigahan si Romualdez kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Elected to the position of Senate President. Kasunod ng pagpalit ng liderato sa Senado, umuugong ngayon sa Kamara na magbibitiw daw sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez. Pero wala raw yan katotohanan, ayon kay dating Surigao del Norte Representative at Quadcom Chairman Ace Barbers na tagapagsalita na ngayon ni Romualdez. Walang plano mag-resign, walang planong pagtatanggal at wala ring plano na magkaroon ng palit ng liderato dito sa mababang kapulungan. Paliwanag ni Barbers, bakit magbibitiw si Romualdez kung higit 70% naman daw ng mga kongresista ang sumusuporta sa kanya. Kaninang umaga nga, nagkaroon ng meeting ang political party leaders. Present dyan si Speaker. There's no reason for the Speaker to resign or step down. The clamor is not among the members who gave their full trust and confidence in him. So yung gusto lang na magkaroon ng palitan, yung nasa labas. Sino ba yung nasa labas? Diba? Gate pa ni Barbers, walang kinalaman ang pagtatalaga sa kanya bilang spokesperson sa pagkakadawit ni Romualdez sa iba't ibang issue tulad sa maanomalyang flood control projects. Nauna kasing sinabi ng nagbitiw na National Unity member na si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na dapat ding imbestigahan si Romualdez. Anyone should be investigated. The first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez because he's now Speaker. I have some personal knowledge. Can you elaborate, sir? I will not be elaborating that yet. Pero pinasinungalingan niya ng spokesperson ni Romualdez. Hindi po nakikialam ang ating speaker sa usapin ng partido, no, dito sa ating mga miyembro sa mababang kapulungan. Hindi po nakikialam ang ating speaker sa anumang proyekto na pinatupad diyan sa loob ng distrito ni Congressman Barzaga. Pero bukas naman daw si Romualdez na makipag-usap kay Barzaga. If Congressman Barzaga would like to seek an audience with the Speaker at any given time, the Speaker would be available, no, to give him that time and discuss things or ask clarifications directly from the Speaker. Ipinaliwanag naman ni Barbers kung bakit pansamantala siyang itinalaga bilang spokesperson ng Speaker. It's just that the Speaker wanted to accommodate all queries coming from our media friends. No? In this case, kasi nga medyo mahigpit o hectic yung schedule ng ating Speaker. Is hereby adopted. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Pagpapaliwanagin ng COMELEC si Senador Jesus Escudero dahil sa 30 million pesos sa campaign donation noong 2022 mula sa isang kontratista ng gobyerno. Challenge accepted yan para kay Escudero dahil wala naman daw siyang kasalanan. Narito ang aking report.
Sa gitna ng gumugulong na pagdinig sa mga kontratista ng flood control projects, maging si Senador Chis Escudero ay gusto na ring pagpaliwanagin ng COMELEC. Kaugnay yan ng 30 million pesos na donasyon sa kanya ni Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction and Development, na kabilang sa top 15 flood control contractors ng gobyerno. Ayon sa COMELEC, maglalabas sila bukas ng show cause order kay Lubiano para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng kasong election offense ng COMELEC. Oras na sumagot si Lubiano ay si Escudero naman ang kanilang susulatan para magpaliwanag. At least po na-establish na namin na number one, contractor talaga yan ng pamahalaan. Number two, nagbigay talaga siya. Then let now the recipient be allowed to explain naman what is his explanation as regards the contribution or donation received by him. Bagamat una nang inamin ni Lubiano sa Kamara na nagbigay siya ng 30 million pesos kay Escudero, giniit niyang galing ito sa kanyang bulsa. Pero ayon sa COMELEC, hindi porket private capacity o sariling bulsa ay otomatikong legal na ang donasyon. Hindi pa po kaagad pwedeng sabihin na tamang depensa yung private capacity. Sapagkat napakahirap po dahil kung magkakaganon, lahat na nagbigay pala ay private capacity. Sa kanya namang pahayag, susunod daw si Escudero sa anumang iutos sa kanya para mapatunayan anya na wala siyang nilabag sa batas. Nagpasalamat pa nga siya sa COMELEC sa pagkakataong magpaliwanag. Sa ngayon, 52 contractors ang nadiskubring nag-donate sa mga kandidato base sa pagsusuri sa Statement of Contributions and Expenses ng mga kandidato. Sumulat na ang COMELEC sa DPWH para kumpirmahin kung kontratista sila ng pamahalaan nang mangyari ang pagbibigay ng donasyon. Sa datos pa ng COMELEC, 3 kandidato sa pagkasenador, 4 sa pagkakongresista at 15 party list ang nakatanggap umano ng campaign donation sa mga construction company. Oras na mapatunayang iligal ang donasyon ay pwede raw kasuhan ang mga kontratista at ang mga kandidato dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code. Inilipat na sa Pasay City Jail ngayong gabi ang dating DPWH District Engineer na si Bryce Hernandez. Bago yan, nagkasagutan pa sa Senado tungkol sa kustodiya niya. Walang preno rin ang mga patutsyada ni Senator Jinggoy Estrada kay Hernandez na nagdawit sa senador sa flood control scam. Naritong muli ang aking report. Kung nakuha kong humarap sa kaso at tanggapin ang kaparusahan ng isang krimen, kung saan ako'y napawalang sala, lalong kayang-kaya kong harapin ang isang Bryce Hernandez na lantarang sinungaling at magnanakaw. Yan ang banat ni Senator Jinggoy Estrada kay dating DPWH District Engineer Bryce Hernandez. Ito ay matapos akusahan ni Hernandez si Estrada na isa umano sa mga senador na nangungumisyon sa mga flood control project. Giit ni Estrada, huwag siya ang babaliktarin. I have been jailed. I have been vilified, crucified, and publicly humiliated. But I will never allow the likes of Bryce Hernandez to turn the tables on me. Kayo ang nasasakdal sa mata ng taong bayan, hindi ako. Si Hernandez nga raw itong tiwali. Inihalimbawa ni Estrada ang sinabi ng Sims Construction sa hearing ng Senado na nagbibigay sila ng lagay kay Hernandez para makakuha ng proyekto. Na naghatid siya ng kabuwang 1 bilyong piso mula taong 2022 hanggang taong 2025 sa DPWH at iniabot yon kay Mr. Bryce Hernandez ay umabot ng 245 million pesos sa isang hatid. Kapal ng mukha mo. Kinwestiyon din ni Estrada ang maluhong pamumuhay ni Hernandez na hindi raw tugma sa kanyang kinikita. Matapos ang privilege speech ni Senator Estrada, pinagdebatehan sa plenaryo kung dapat bang ibalik sa pasilidad ng Senado si Hernandez. Pagkatapos kasi ng pagdinig sa Kamara kahapon, nagkasundo sina Senate President Tito Soto at House Speaker Martin Romualdez na sa PNP Custodial Center na dalhin si Hernandez. Natatakot daw kasi si Hernandez sa kanyang seguridad, pero gusto ng Senate Minority Bloc sa Senado, ibalik si Hernandez sa kustodiya ng Senado. Ang kinusulta kasi ni Speaker. Wala kinusulta ko. Ako. Walang kinusulta. Hindi ako nag-desisyon. Ay, hindi ko power. Ito kung saan nangyayari sa Caucus. Ano ba gusto mo ibalik dito?
Ngayong gabi, inalis na sa custodial center ng PNP sa Camp Crame si Hernandez at inilipat sa Pasay City Jail alinsunod sa napagkasunduan ng Senado. Nanindigan naman si Soto na nanatili sa Senado ang kustodiya ni Hernandez kahit hindi siya doon nakadetine. Ibig sabihin, anumang oras daw na gusto siyang ipatawag ng Senado ay obligado siyang dumalo. Formal na pinasasagot ng DOJ sina Atong Ang, Gretchen Barreto at ang 60 iba pa na sangkot sa kaso ng mga missing sabongero. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Naglabas na ng sabina ang Department of Justice laban sa mga respondent sa kontrobersyal na pagkawala ng mga sabongero mula 2021 hanggang 2022. Kabilang dito ang negosyanteng si Atong Ang aktres na si Gretchen Barreto at ang dating NCRPO chief na si retired Police Lieutenant General Jonel Estomo. Kasama rin sa pinasabina ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy at kanyang kapatid na si Ella Kim. Nahaharap sina Ang, Barreto at 60 iba pang respondent sa mga reklamong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pa. Nakadepende naman sa panel of prosecutors kung papayagan ang mga pinasabina na hindi personal na humarap sa preliminary investigation. We just hope that they use this avenue and this channel for their own personal quest for the truth. Wala naman po tayong ibang gusto dito kung hindi lumabas ang katotohanan. Sabi naman ng tagapagsalita at abogado ni Ang, welcome development sa kanila ang preliminary investigation para masagot nila ang mga akusasyon ni Patidongan. Hinamon din nila si Patidongan na ilatag ang kanyang mga ebidensya. Patuloy pang kinukuha ng News 5 ang panig ni Barreto at Estomo pero nauna na rin nilang itinanggi ang mga akusasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Na-corner hanggang na-aresto ang isang armadong hold-upper sa Taguig. Ang suspects, sinugod pa ang mga usisero habang armado ng patalim at ng pekeng baril. Nasa frontline na balitang yan, Gary De Leon exclusive. Ayan, may nang-hold up kasi rito, ayan, nakuha. Nagkagulo sa barangay Bagong Bayan, Taguig nang makorner ng isang gwardya at mga residente. Ang hold-upper na si Axel Paulin, 45 anyos. May dalang ISP kaya di malapitan par. Sinubukan mga pagnegosasyon sa lalaki para bitawan ng patalim. Pero dahil may mga pamalo ang nakapaligid, tila nakipagtalo ito. Ayaw mo na lang, sumurrender na lang. Rumuspondi na rin ang barangay at mga pulis. Nang unti-unti na itong lumabas sa pinagtataguan, tumakbo siya papalapit sa mga nakikiusyosong mga residente. Dito na nagkagulo. Hanggang sa nagpapatok na ng warning shot ang mga pulis. Pero tumakbo muli ang lalaki. Hindi na nakuna ng video pero naaresto rin siya. Sa investigasyon, naaktuhan ng isang empleyado na nang-hold up ang lalaki. Nakita ng suspect ng baril at patalim. Tumakas ito nang makuha ang cellphone at wallet ng biktima. Pero hinabol siya ng mga gwardya hanggang sa makorner. Wala namang residenteng nasaktan. Ayon sa mga pulis, may arrest warrant si Pauline dahil sa paglabag sa anti-fencing law. Nakuha sa kanya ang baril na isa lang palang replika at ang ninakaw na cellphone. Hindi naman nakuha ang patalim na ginamit at ang wallet ng biktima. Maharap sa kasong robbery, hold up at paglabag sa RA 10591 o paggamit ng replika ng baril. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sinalakay ang isang bahay sa Valenzuela na pagawaan ng mga peking ID at dokumento. Timbog ang mag-asawang nasa likod ng operasyon nito. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa bisa ng search warrant, hinalughog ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang bahay na ito sa Valenzuela City. Dito raw ginagawa ang mga peking government ID at tumambad nga sa mga otoridad ang mga peking driver's license, PRC, PhilHealth, SSS, pati national ID. Halos lahat kaya nilang gawin. These are being sold online on different social media platform ranging from 40 pesos to 1,000 plus pesos. Bukod sa mga ID, gumagawa rin daw dito ng mga peking dokumento gaya ng birth certificate at NBI clearance. Online ang bentahan tapos ipapadeliver para iwas huli. Pero nauna nang naaresto sa magkakahiwalay na entrapment operation ang mga sangkot. Sila rin ang naging susi para matuntun ang pagawaan. Dahilan kaya naaresto naman ngayon ang mag-asawang nasa likod umano ng iligal na operasyong ito. Hindi po namin i-expect po na bawal po yun. Kasi nga po, gawa po ng kahirapan po. Mahaharap ang mga inarestong suspect sa reklamong falsification by private individual
and use of falsified documents na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Gagawa raw ng hakbang ang LTO at PhilHealth para matigil na ang paggamit ng peking ID. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Marahas ang resback ng mga Gen Z na tinanggalan ng social media sa Nepal. Idagdag pa riyan ang garapanang pangungurakot ng mga politiko na pinakikinabangan daw ng kanilang mga Nepo baby. Narito ang Frontline News Abroad. Nagliyab ang Parliament Building sa Kathmandu sa Nepal. Murdabat! Murdabat! Nilusob at sinunog ito ng libo-libo mga ralista na binidyoan din ng mga nangyari. Sa laki ng apoy, binalot ng makapal at maitim na usok ang lugar. Nag-vandalize din sa gusali ang mga nagprotesta. Bukod dyan, sinilaban din nila ang iba pa mga gusali. Kabilang na ang headquarters sa mga ministro. Sinunog din ng mga ralista ang bahay ng isang dating Prime Minister kung saan nasunog ng buhay ang asawa nito. Kabilang siya sa higit 20 nasawi sa malawakang anti-corruption protest ng mga galit na Gen Z sa Nepal. Nagsimula ang gulo ng iba ng gobyerno ng 26 na social media platforms na hindi rehistrado sa Nepal. Ayon sa mga Gen Z, paglabag ito sa kanilang freedom of speech. Bukod dyan, ikinagagalit din nila ang umano'y korupsyon ng mga politiko. Kaya viral din ang online movement laban sa mga Nepo baby at Nepo kids. Ang lakas daw kasi maka-lavish lifestyle ng pamilya ng mga politiko habang naghihirap ang mga ordinaryong tao. Dahil sa marahas ng mga kilos protesta, nagbitiw na sa pwesto si Nepali Prime Minister KP Sharma Oli. Nanawagan na si President Ramchandra Paudel at ang Nepali Army sa mga ralista na makipagdialogo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa pool ang ilang gusali sa Doha, Qatar sa pinakwalang airstrike ng Israel. Target ng pag-atake ang mga lider ng grupong Hamas. Mariin naman niyang kinundina ng Qatar at tinawag pa niyang kaduwagan. Isa ang Qatar sa nagsusulong ng ceasefire na nagpapatuloy ng giyera ng Israel at ng Hamas sa Gaza. Tiniyak naman ng ating Foreign Affairs Department na walang Pilipinas sa Doha ang direktang naapektuhan ng pag-atake. Patuloy daw nilang minomonitor ang ating mga kababayan. Ginit naman ng DFA na labag sa international law ang pag-atake ng Israel. Showbiz tonight na tayo. Pinuri ng netizens ang first ever kissing scene ni Ann Curtis at Joshua Garcia sa serye na It's Okay to Not Be Okay. Kahit si Carlo Aquino, approve din sa fans. Nasa frontline ng balitang niya si News 5 Entertainment correspondent Von Belinario. Heto na nga! Nag-kiss na for the first time sina Patpat at Mia na mga karakter ni na Ann Curtis at Joshua Garcia sa It's Okay to Not Be Okay. The chemistry is chemistrying. Isa pang trending scene, Mia? Ang pillow fight ni na Mia at Matmat na role naman ni Carlo Aquino. To the rescue naman dyan si Patpat. Tama na! Ilan lang yan sa mga pinuri ng fans dahil sa pagganap nila sa Pinoy adaptation ng serye. Say ng ilan, unexpected daw naging chemistry na Joshua at Ann sa kanilang kissing scene. Pero hindi lang daw sina Ann at Joshua, pati si Carlo Aquino, binigyan daw ng hustisya ang kanyang role. Kinilig tuloy sa mga comment na yan ang nag-iisang Diyosa na si Ann Curtis. Sobra akong nagpapasalamat sa lahat ng nanonood and I read all of your comments. So from the bottom of my heart, thank you so much. Pero more than tawanan at kiligan, highlight din ng serye ang halaga na mapag-usapan ang mental health. Kaya thankful dyan ang kaibigan at publicist ni Mia sa serye na si Boss V, played by Enchong D. Ang ginagawa namin to, of course, we wanted to be successful pero hindi namin akalain na every episode would turn into a virality. We are very happy kasi napag-uusapan yung mental health in such a way na through entertainment. Napapanood ang It's Okay to Not Be Okay sa Todo Max Primetime 5 sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Nagpasalamat si Chris Aquino sa mga taga-suportang patuloy na nagdarasal para sa kanya.
Sa kanyang Instagram post, nag-share ng photo si Chris habang nakahiga sa hospital bed matapos sumailalim sa operasyon. Hawak niya ang mga kamay ng dalawa niyang anak na sina Bimby at Joshua. Sa caption, sinabi ni Chris na ito raw ay test of tapang. Kahapon, sinabi ni Chris na sasailalim siya sa 2 surgical procedure. Nakikipaglaban si Chris sa 11 autoimmune disease. More showbiz updates when I return. Susunod, ilang luxury car sa mag-asawang Diskaya posibleng smuggle dahil kulang-kulang daw ng dokumento. Senate President Tito Soto tinawag na sinungaling ang mga Diskaya kaya hindi raw sila pwede sa Witness Protection Program. News 5 exclusive, lalaking PWD, sugatan ng mabundol ng motor sa Cebu. At Maine Mendoza, may post ulit. Wala raw silang kasalanan ng mister niyang si Congressman Arjo Ataide. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pagpapaliwanagin ng Bureau of Customs ang ilan nitong empleyado kung paano nakalusot ang mga kinikwestyong luxury vehicles ng mag-asawang Diskaya. Pinag-iinalaan kasing smuggled ang ilan sa mga sasakyan. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosigo. Binusisi kamakailan sa Senado kung saan nabili ng mag-asawang Diskaya ang mga luxury car na ito. Saan mo binili? Sa dealer po. Dito, sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? No po. Pero sa pagsisiyasat ng Bureau of Customs, napag-alamang kulang-kulang pala ang mga dokumento nito. Lumalabas na 8 sasakyan ang walang certificate of payment at walang import entry, kaya pinaghihinala ang smuggled. Kabilang dyan ng 1 unit ng Rolls-Royce at 2 unit ng Mercedes-Benz. 7 sasakyan naman na may import entry documents pero walang certificate of payment. Habang 14 ang kompleto ng dokumento pero sisilipin pa rin ng BOC. Binigyan ng 15 araw ang mga Diskaya at consignee ng mga sasakyan para magpakita ng mga dokumento at patunayang tama ang buwis sa kanilang binayaran. Kung hindi, i-issuehan ng warrant of seizure and detention ng mga sasakyan at isa sa ilalim sa forfeiture proceedings. Yung tinatawag na burden of proof o yung pagpapatunay ay nasa sa kanila. Pero giit ng kampo ng mga Diskaya, lehitimo at nabili ang mga sasakyan sa mga authorized car dealers sa bansa. Nung binili ng Diskaya yan, buyer single page sila. Kung may problema man sa pagpasok, hindi ho namin problema yon. Problema ho yun ng car dealer. Dati na rin nilang sinabi na handang magbayad ang mga Diskaya sakaling makitang kulang ang binayarang buwis para sa luxury cars. Pero ayon sa BOC, Pag more than 30%, hindi na po pwede. Kasi considered smuggled na may fraud na po yun. pero paano nga bang nakalusot ang mga sasakyan? Ayon sa BOC, higit 10 empleyado nila, kabilang ang ilang appraisers, examiners at division heads, ang itinuturing na persons of interest. Pagpapaliwanagin sila kung bakit nakalusot yan kahit kulang ang mga dokumento. Samantala, maliban sa mga Diskaya, iimbestigahan din ng Customs ang ilang DPWH officials na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Kabilang dyan sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at Abelardo Calalo. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosigo, News 5. Hindi pinirmahan ni Senate President Tito Soto ang sulat ni Senator Rodante Marcoleta na humihiling sana sa Department of Justice na ilagay sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya. Diskumpyado kasi siya rito. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Cator. Ito ang liham ni Senator Rodante Marcoleta na humihiling sa Justice Department na ilagay sa Witness Protection Program ang mag-asawang Pacifico o Curly at Sara Diskaya. September 8 ang petsa niyan at nakapirma si Marcoleta. Pero kapansin-pansing walang lagda ni Senate President Tito Soto. Sabi ni Soto, hindi raw pwedeng makakuha ang mga Diskaya ng proteksyon ng gobyerno pero ang dami nila umanong nakuhang pera ng bayan.
Dapat din daw magsabi ang mga diskaya ng totoo. Iba raw kasi ang sinasabi nila sa Senado at Kamara. Binigyang diin pa ng Senate President ang sinabi ni Pasig City Mayor Vico Soto na sinungaling ang mga diskaya. Bago yan, inamin ng abogado ng mga diskaya na umaasa silang mailalagay ang mag-asawa sa Witness Protection Program ng DOJ. Pinanindigan pa nilang hindi selective o hindi nila pinili lang ang mga taong pinangalanan nila na kumikickback umano sa flood control projects. Ang sentro kasi ng pagdinig ay yung pong nangyaring flood control anomalies from July 2022 hanggang itong kasalukuyang panahon. Meron ding time ni Ma'am Gloria, time ni President Pinoy, time ni Pinoy, Duterte, mas talamak nga lang ngayon. Wala akong selective memory rito. Wag ho nating ilihis, okay, yung laman ng affidavit. Sinubukan pa nga raw magsumbong noon ng mga diskaya sa dating kalihim ng DPWH. Nagsumbong siya kay Secretary Bunuan pero hindi pinansin. Gayunpaman, nakahanda raw ang kanilang mga ebidensya. Kabilang dyan ang sinasabing ledger at mga contact number at text message ng mga kumukuha umano sa kanila ng SOP o kickback. Hindi ho niya isasakripisyo yung buhay niya, yung pangalan niya, kung hindi niya kayang panindigan. Una nang sinabi ni Congressman Terry Ridon na hindi pwedeng maging state witnesses ang mga diskaya dahil hindi sila ang least guilty. Ayon din sa DOJ, pwede lang silang makonsidera kung ibabalik nila ang perang iligal nilang nakuha. Lumabas sa mga pagdinig na umabot sa 20 billion pesos ang kinita ng mga kumpanya ng mga diskaya mula 2017 hanggang 2022. Depensa naman ng kanilang kampo, sadyang malalaki lang ang mga proyektong nakukuha nila. Yung siyam na kumpanya, quadruple A lahat. Kung qualified siya at siyang nakakuha, definitely magkakaroon ng income. Sinuswerte lang siguro ang company. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News Spot. Sa gitna naman ng issue ng korupsyon sa bansa, kinansela ng South Korea ang umunoy pautang nito na 28 billion pesos sa gobyerno ng Pilipinas. Sa Facebook post ni South Korean President Lee Jae-myung, pinatigil daw niya ang paglalabas ng loan na posible raw magamit sa korupsyon. Mabuti lang daw at hindi pa nasisimulan ng proyekto kaya wala pang nailalabas na pondo. Base sa ulat ng isang South Korean news outlet, nag-apply raw ang Philippine Treasury Department ng loan noong 2023 para sa pagtatayo ng mga modular bridge sa Pilipinas. Pero hindi raw ito dumaan sa tamang proseso. Sa isa lamang pahayag, nilinaw ng ating Department of Finance na walang inuutang ang gobyerno ng Pilipinas mula sa South Korea. Ang proyekto raw para sa Rural Modular Bridge ay sinusulong ngayon na mapopondohan ng gobyerno ng France at hindi raw po ng South Korea. Sa pool sa CCTV nang masapul ng isang rider ang lalaking PWD sa Cebu. Ang rider nangako raw na sasagutin ang pagpapagamot ng biktima pero hindi niya ito tinupad. Nasa frontline ng balita si John Arawa ng News 5 Visayas, exclusive. Sa kuha ng CCTV, kitang dahan-dahang naglalakad sa kalsada ang 55 anyos lalaking PWD sa Lapu-Lapu City, Cebu kahapon ng umaga. Hanggang sa bigla siyang nabundol ng humaharurot na motorsiklo. Sa tindi ng impact, tumilapon sa gutter ang biktima. Di rin agad nakatayo ang 66 anyos na rider. Nagulantang tuloy ang mga residente sa lugar. Agad itinakbo sa ospital ang dalawa. Nagtamo ng blood clot sa ulo ang lalaking PWD na si alias Joy. Gusto daw nila mag-file ng kaso, sir, kasi parang after nung nag-usap sila, sir, sa sa party B natin, hindi daw nagpakita doon sa hospital, sir, at saka hindi, parang walang binigay na pang-ayuda, sir, ba sa sa ospital. Nangako raw ang rider na babayaran ng gastusin ng biktima sa ospital pero hindi raw natupad. Kaya naman, porosigido magsampa ng reklamo ang kaanak ng PWD. Hindi daw nagpakita doon sa hospital, sir, at saka hindi, parang walang binigay na pang-ayuda, sir, ba sa sa ospital.
Kapag natuloy, mahaharap ang rider sa reklamong reckless imprudence resulting serious physical injury and damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5, Visayas! Good news muna. Bababa ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Nasa 19 centavos ang itatapya sa kada kilowatt per hour. Sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours, katumbas po yan ng halos 40 pesos na menos sa inyong bill. Higit 80 pesos naman sa umaabot sa 500 kilowatt hours ang konsumo. Paliwanag ng Meralco dahil daw ito sa pagbaba ng generation charge. Marami kasi sa mga supplier ng Meralco ang nagbaba ng presyo kasunod ng paglakas ng piso kontra dolyar. Lahat ng kakontrata ng Meralco, yung IPPs at PSAs, nakapagtala ng pagbaba ng singil sa Meralco. Dahil malaki ang naging appreciation of the peso for this month, na ipababa niya ang generation cost. The demand has tapered off compared to, of course, the summer months. So, ibig sabihin, yung konsumo, bumaba din. Si Meralco Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Muling dumepensa si Maine Mendoza sa mga nambabash sa kanila, partikular sa mister niyang si Congressman Arjo Atayde na nadadawit sa anomalya ng flood control projects. Sa post ni Maine sa X, wala ni isang bahagi ng kanilang buhay ang itinayo gamit ang pera ng taong bayan. Lahat ay galing sa taon-taong trabaho at ipon. Hindi niya raw matatanggap ang kwento na nagnanakaw at nabubuhay sila sa pera ng taong bayan. Hindi raw yan si Arjo, hindi rin si Maine at hindi yan ang kanilang pamilya. At kung si Arjo man daw ay nagkasala o nanloko, hindi raw siya dedepensahan at pagtatakpan ni Maine. Dagdag pa niya, talagang nakakadurog ng loob na makita ang pagdurusa ng tao sa panahon ng krisis dahil sa mga tiwaling politikong inuuna ang pansariling interes kasama ang kanilang mga kasabwat. Nakakagalit daw talaga yan. Naniniwala rin si Maine na ang tunay na may sala ay dapat managot at sa huli, ang katotohanan pa rin ang mananaig. Nanindigan din siya na malinis ang kanilang mga kamay. Walang itinatago si Arjo. Hindi raw siya kailanman nagnakaw. Samantala, ang mga tunay na salarin tahimik na nagdiriwang sa dilim. Susunod, Mayor sa Pampanga may-ari din daw ng kumpanyang may hawak ng ilang flood control projects. Higit 100 proyekto sa Cebu suspendido dahil sa questionabling pondo. Dalawa sa mga yan, 180 million pesos agad ang kabuuang halaga na parehong proyekto ng mga Diskaya. At EXO leader na si Suho maglalabas ng bagong mini album. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Pinuntahan ng News 5 ang dalawa sa mga flood control projects ng kontraktor na pagmamay-ari raw ng isang mayor. Ang isa sa mga proyekto, substandard, habang ang isa katatapos lang noong nakaraang taon, pinondohan na naman. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. May pasabog si Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech kahapon. Ang Global Creek Builders na nakakuha ng mahigit 2.2 billion pesos na flood control projects, pagmamay-ari ng pamilya ni Candaba Mayor Rene Maglanque. At pagmamay-ari rin daw ng kumpanyang yan ang MBB Global Properties, kung saan opisyal ang mga anak ng government officials kabilang na ni Bonoan. Macy Monique Maglanque, President. Sunshine M. Bernardo, Corporate Secretary. Fatima Gay B. Bonoan de la Cruz, Treasurer. Ulitin ko, Maglanque, Bernardo, Bonoan, MBB. Sa sumbong sa Pangulo website,
may 5 proyekto ang Global Creek. Natuntun ng News 5 ang isa sa mga proyekto nito sa Barangay Marula sa Valenzuela. 2023 natapos ang flood control wall rehab na ito na pinondohan ng halos 20 million pesos. Pero reklamo ng mga residente, tila substandard ang proyekto. Hindi siya maayos yung pagkakagawa niya kasi katulad nga niyan, tignan mo, kailan lang ginawa, bitak-bitak na naman siya, kaparang pinalitada lang. Sa pag-ikot namin, may mga bahagi na kung hindi tadtad ng bitak, tuluyang gumuho na ang sinementong struktura sa gilid ng creek. Lalo doon sa kabila, nagpalitada lang sila. Dito lang sa harap yung nakikita ng magbibisita. Yung likod, walang palitada. Natuntun din namin ang isa pang proyekto ng Global Creek Builders sa Barangay Katulinan sa Baliwag, Bulacan. 77 million pesos ang pondo sa reinforced flood control structure na ito ngayong taon kahit 2024 pa natapos. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ni na Maglangke, Bunoan at Bernardo, pati ang kanilang mga anak tungkol dito, pero wala pa silang tugon. Nagbabalita mula sa Frontline. Gio Robles, News 5. Kaugnay ng balitang yan, walang opisina ang MBB Global Property sa sinasabing address nito sa Candaba, Pampanga. Pinuntahan ng News 5 ang nakasaad na address ng kumpanya sa Sitio Pansol sa Barangay Pasig base sa isinawalat na impormasyon ni Senator Ping Lacson. Nagtanong din ang news team sa barangay. Tumanggi silang humarap sa aming kamera pero sabi nila wala raw kumpanyang MBB Global Property sa kanilang lugar. Pinuntahan din ng news team ang mayor's office para sa nahingin ang panig ni Mayor Rene Maglangke. Pero nasa Maynila raw ang alkalde. Wala raw kaalam-alam si dating Cebu Governor Gwen Garcia na mga diskaya pala ang nakatransaksyon nila sa dalawang proyekto sa kanilang probinsya. Hindi rin niya kilala ang pamilya Diskaya. Nasa frontline ng balita si John Arawan ng News 5 Visayas. Taong 2023 nang i-award sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation ang 109.4 million pesos na bulk water system sa Alegria, Cebu. Sa kasunod na taon naman, nasungkit ng parehong kumpanya ang isa pang bulk water system sa Malabuyok na 71 million pesos ang pondo. Katuwang nila ang kumpanyang SBK Construction Incorporated bilang joint venture partner. Sa kabuuan, 180 million pesos ang halaga ng dalawang proyekto sa ilalim ng St. Gerard Construction. Ang kontratista at may-ari nito si Curly Diskaya. At ngayon, kabilang ang dalawang proyekto sa 154 na infrastructure at waterworks project na sinuspindi sa Cebu dahil sa umano'y questionabling pondo. Batay sa monitoring ng Cebu Provincial Capital, nasa 19% pa lamang ang natatapos sa Alegria Project, habang 95% na ang sa Malabuyok, pero hindi pa rin matapos-tapos dahil sa isyu ng kuryente. Nireview namin ang performance ng project nila. So, hindi naman siya like meron na talagang irregularities or anything. It's just a due diligence na ginagawa lang ngayon ng Kapitolyo to make sure na all projects complied with all the requirements. Dahil 2023 at 2024 pa ang dalawang proyekto, sinoy Cebu Governor Gwen Garcia ang nakapirma sa dalawang proyekto. Pero giit ni Garcia, hindi niya kilala ang mga diskaya. Tanging ang ka-joint venture lang ni SBK Construction daw ang alam niyang may hawak ng proyekto sa Malabuyok. I don't know anything. I don't know the diskayas. Giit naman ng SBK Construction, inirekomenda lang sa kanila ang St. Gerard Company dahil limitado raw ang kanilang license category. Sa ngayon, 77 na mula sa sinuspinding 154 infra at waterworks project ang itinuloy ang operasyon matapos makapasa sa audit ng Kapitolyo. Inaasahang makukumpleto ang review sa natitirang mga suspendidong proyekto sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Visayas! Dalawang sugatan sa pag-araro ng kotse sa loob ng barbershop sa Peru. Tumilapon ng lalaking nakaupo nang magdire-diretso sa loob ang sasakyan. Nabangga rin ng isa pang lalaki at ang isang barbero. Nasira tuloy ang loob ng barbershop. Ayon sa mga pulis, magpapark lamang daw sana ang sasakyan para sunduin ang kanyang kaanak na nasa loob naman ng barbershop. Pero nawalan daw ng kontrol ang driver ng sasakyan.
Abangan sa ating pabaong Good Night ang flash mob sa Paris na ala Bohemian Rhapsody. At ang bagong single ng Pinoy band Cup of Joe na Sandali, trending agad. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Joas, mag-ingay! Kaka-release lang pero trending agad-agad ang kantang Sandali ng Cup of Joe. Kahit pa ang mundo ay gumuho at ang kalangitan ay mahulog, di man alam ang gagawin. In less than 12 hours, more than 100,000 streams na yan sa Spotify. Ang bago nilang single na Sandali ay specially written ng 5 miyembro ng banda na sina Gab, Clint, Edgar, Rafael at Vixen. Para yan sa kanilang 7th anniversary as a band. Usapang K-pop comeback, may patikim na dyan si EXO leader Suho. Nag-post si leader Junmyeon ng teaser photos para yan sa upcoming mini-album niya na Who Are You? Gloomy ang atake ng photos dahil tungkol daw yan sa breakup without heavy feelings. Sa September 23 na yan ilalabas. Eto pa ang isang comeback. Release na ang 3rd mini-album ni Red Velvet Wendy na Cerulean Verge. Kasabay niyan ay ang music video ng isa sa mga kanta niyang Sunkiss. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Wednesday, mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Good Night, maraming napawaw sa trending na Bohemian Rhapsody Flash Mob sa Paris. Sa sobrang galing nila, pati mga naglalakad na patigil para manood. Open your eyes, look up to the skies and see. Just the moon, I need nothing because I'm easy come, easy go, little high, little low. Nagulat ang mga tao na mag-start kumanta ang tatlong babae. Pero hindi nila alam na nakakalat pala sa daan ang mga singer na bigyan na lamang kumanta. May mga singer din sa bintana ng isang building. Meron ding biglang nag-drums, nag-piano at nag-gitara. Lalo pang na-hype ang crowd nang kumanta ang lalaking nasa horse car. Napahinto tuloy ang ilang tao para mag-enjoy. 30 singers ang kumanta sa naturang Bohemian Rhapsody Flash Mob na kanta ng British rock band na Queen. Nothing really matters. Nothing really matters to me. For sure, memorized mo yan, Sir Ed. Diba? Mamma Mia, let me go. Oh! Wow! Uwi na. Edling Gao in the house! At yan po ang 45 minuto pag-imas malaking headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Edling Gao. Magandang gabi.